alam niya masasaktan tayo, alam niya malulungkot tayo. Yung hinihingi natin sa Kanya sa panalangin, nakasulat na. Babasahin lang natin, isasapuhay lang natin. Pwede mo sabihin sa Diablo yung sinasabi sa Jeremiah 31 verse 3, God loves me with an everlasting love. At sabihin sa iyo ng Diablo, hindi mo kaya ang problema. Pwede mo sabihin sa kanya yung sinasabi sa Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthens me. Kaya sabihin sa iyo ng Diablo, hindi malulutas ang problema, hindi malalampasan ito, hindi magbabago ang taong ito. Pwede mo sabihin sa kanya sinasabi sa 2 Corinthians 4:17, these too shall pass. Brothers and sisters, may saktong bersikulo o aral lang Diyos para sa pinagdaraanan nating lahat. I tell you, tamad lang tayong magbuklat. The Bible is God's love letter for us. Alam niya matutokso tayo, alam niya masasaktan tayo, alam niya malulungkot tayo. Yung hinihingi natin sa Kanya sa panalangin, nakasulat na. Babasahin lang natin, isasapuhay lang natin. Magbasa tayo ng Bible. Of course, dapat basahin nyo pero hindi ko gustong konsidehin yung pagiging tamad ninyo sa pagbuklat ng Biblia. Kaya lang kung kinakailangan mo na, halimbawa, broken-hearted ka, type mo lang sa Google, Bible verses for a broken heart. Makikita mo na. At yun ang gawin mong mantra. Isip-isipin mo. Yun ang i-claim mo. Yun ang pangsobla mo sa kasinungalingang sasabihin sa iyo ng Diablo. Psalm 119 verse 11, I have hidden your words into my heart so that I may not sin against you. Itinatago ko ang salita mo sa puso ko para hindi ako magkasala sa iyo. Remember ang sabi ng ating Panginoon, sa puso ng tao nanggagaling ang kasamaan ng tao. Kaya kung pupunuin natin ang salita ng Diyos ng mabubuting bagay, mabubuting mga bagay alalahanin sos, ang pusong ito, mahirapan ng demonyo na tuksuhin tayo. Anong laman ng pusong yan? Kung bakit lagi tayong nabubulit sa kasalanan? And so, it's just like, parang whether we let the Word of God keep us from sinning or we let our sins keep us from the Word of God. Ganun lang yun Sana yung unang piliin natin na yung salita ng Diyos nasa isip at puso natin ang siyang maging dahilan upang hindi tayo manilang sapagkat sinasabi ko po sa inyo. Oh my gosh, nag-reminisce lang ako guys. But you know, I had so many time today and parang may naisip ako. So guys, you know naman ang mga photos natin now, nasa social media na and hindi na uso ang mga photo album. So guys, Wait, pengen din Ulam niyo. Sali na ako. Sama mo lang pa sa rin. Lahat ng kasalanan ay may kinalaman sa kasinungalingang sinasabi sa atin ng Diablo. Pag pinili mo ito, magiging masaya ka. Pag naranasan mo ito, magiging masaya ka. Pag gumanti ka, magiging masaya ka. Lahat ng kasalanan sinasabi sa atin ng Diablo ay may kinalaman sa kanyang kasinungalingang sinasabi niya sa atin na mas pinakikinggan natin kaysa sa salita ng Diyos na dapat ay mas tinatangkilik natin. No wonder ang sabi ng Panginoon sa mabuting balita ngayon, repent and believe in the gospel. Hindi niya sinabing repent lang. Ang sabi niya, believe also in the gospel. Hindi niya sinabing you turn away from your sins lang. Ang sabi niya, go back to God and praise God. Hindi natin kayang magbago at magpakabuti ng nag-iisa. Kailangan natin ng tulong niya. In connection with this, ano pang ginawa ng ating Panginoon? Hindi niya in-entertain ng Diablo. Pansinit po ninyo, hindi nakipag-usap si Kristo ng mahaba sa Diablo. Isang salita lang, nasusulat, lumayas ka, tumahimik ka, tapos na. Hindi katulad ni Eva, in-entertain niya ang Diablo, kaya nagkasala siya Umisip kayo at mag-interview kayo ng mga nabudol-budol. Sinisigurado ko po sa inyo, nang isa sa pinakaunang dahilan kung bakit nabudol sila ay dahil nakipag-usap sila ng matagal sa nang budol sa kanila.
Ephesians 4:27. Do not give the devil a chance to work on you. Sapagkat pag binigay mo sa demonyo ang kaliwang kamay mo, hindi lang niya kukunin ang kanang kamay, pati buong pagkatao mo. Huwag mong bibigyan ng tsansa ang demonyo. Ang hirap sa atin, nakikipaglaro tayo sa diablo. Nakikipaglaro tayo sa kasalanan. Sabihin man nating ayaw nating magkasala, nakikipaglaro pa rin tayo. Parang ganito lang. Halimbawa, yung linyang yan ang borderline. Beyond that, kasalanan na. Okay? We are not crossing the line. Kaya lang ang problema, we are very near the line. Ayan na yun. Bakit tayo narito? Ay, gusto natin makipaglaro. Dito. Pero dito. Ganun tayo, aminin natin. Tayo may mga katwirang, makikipagkaibigan lang naman ako eh. Ano ba? Oo, makikipagkaibigan ka. Pero type mo siya. Honey, hindi ako magsha-shopping. Window shopping lang. Titingin-tingin lang ako. Promise. Marami na nga ako. Sabi mo nga, marami na akong sapatos, marami na akong damit. Hindi ka magsha-shopping? Ba't pupunta ka pa ng mall? Bakit itetempo pa yung sarili mo? Tapos may mga dala kang pera. Titikiman ko lang. Matitikman mo ba? Kung masarapan ka, kung magustuhan mo. Diba? Yes, we are not crossing the line yet. But we are about to. Nandiyan ka na eh. Tandaan po natin meron tayong hilig sa kasalanan, ha? Pag sinabing hilig, nakahilig. May fallen nature tayo eh. Hilig or hilig. At kapag may hilig ka, pensyan ka, kapag nakaslan ka, hindi ka dapat dito. Kasi kapag nandito ka, nakaslan ka, nandun ka na. Dito ka, lumayo ka. Kapag ito'y mataas ng building, dito ka pupwesto, pwede, ulog ka. Alam mo na eh, bakit makikipaglaro ka pa? Alam po ninyo, modesty aside ha, kung ikukumpara ko yung pagiging pari ko mga few years ago, modesty aside, gusto ko lang i-bring out yung punto ko. Mas mabait ako ngayon. Mas paring-pari ako ngayon. Mas nagagawa ko productively, meaningfully. Sa awa at buti ng Diyos, ang gawain ko, ministeryo ko bilang pari. Mas magdadasal, mas nakapagsisimba ako, mas nakapagdarasal ako ng mainam, mas nakapagninilay ako, mas generous ako, etc. Sa awa at pag-ibig ng Diyos. Pero kahit mas matatag ako ngayon kaysa dati, mas maingat ako ngayon kaysa dati. Totoo, pwede ka namang sasabihin mo, matatag na ako, kaya ka. No. Hindi ka po pwedeng maging matatag lagi. Be on guard. Sabi nga ni San Pablo, yung kumbento po natin, tad yan ng CCTV. Tad yan. Hagdanan lang. 2-3 CCTV yan eh. Pwede namang isa eh. At minarapat ko nga yan para hindi tayo manakawan. Hindi ng material na bagay kasi wala namang mananakaw sa atin para hindi ako manakaw. Ako. Yung ministeryo ko. Yung biyaya ng pagkapari ko. Kasi dapat ingatan ko ito. Walang po pwedeng makapasok ng kumbento. Hindi rin ako po pwedeng makalabas ng kumbento nang walang nakakaalam. Nakikita yan. At binigyan ko sila ng kapahintulutan. At wala akong know-how sa CCTV na po pwede kong burahin. Hindi ko pinag-aaralan yan. Promise. Kasi gusto ko mabantayan ako. Wala sa isip ko, napakawala sa isip ko na magpapanik ako ng babae. Pero ayaw kong pakasigurado. Yung van na sinasakyan ko, hindi tinted yun, lalong-lalo na sa harapan. So makikita mo yung kasama ko. Pag lumalakad ako, lalong-lalo na kapag malayo, lagi akong may kasama, mga kaibigan ko, na alam kong ang hangat ay ang pagiging mabuting pari ko. Madalas kung saan ako pupunta, alam yan ng nanay ko, ng pamilya ko, lalo tingkit ng sekretary ko, si Ate Cynthia na parang kapatid ko, parang nanay ko. Minamarapat kong ganun kasi gusto ko na mabantayan ako. Again, feeling ko, mas matatag ako ngayon. Pero kahit mas matatag ako ngayon, nag-iingat pa rin ako. Hindi ko bibigyan ng chance ang demonyo para nakawan ako. Bakit? Kapag ninakawan niya ako, ninakawan niya kayo. Mga kapatid, hindi natin kinakailangang maranasan ang kapinsalaan ng kasalanan para lang masabi natin, oo nga, ayoko na. May mga nauna na sa atin. Sabi ko nga, paulit-ulit lang yan eh. So tingnan mo na, sino yung naunang nagbisyo? Sino yung naunang natuso? Sino yung naunang gumawa ng parang gagawin mo na kung hindi mo titigilan yung ginagawa mo? Walang nagsimula sa tukso na nagsabing, titikim ako, gusto kong maadik eh. Ite-text ko yung babaeng ito, gusto kong masira yung pamilya ko eh. Gusto kong masira yung pagkapari ko eh. Walang nagsimula ng ganon. Nagsimula lahat
sa okay lang to, kaya ko namang kontrolin eh. Doon nagsimula ang lahat. Kaya, huwag na nating hayaan na magkaganon. Huwag na tayo maglaro. Alam naman natin kung saan patutungo. Ay,